Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 9 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Garma na mag-testify na siya. Maraming balita na tumatalakay sa mga vloggers po na yun na nga, magti-testify na siya laban kay Duterte. Ngayon, ang title ko po ngayon dito ay para mabigyan ko po ng diin. Doon sa title pa lang ay pag nabasa yung title ay alam mo na anong i-discuss ko. Yan po ganun po ang paggawa ng title . Ang title ko po ngayon ay Garma is as sweet as honey in the beginning, but in the end is as bitter as poison to Duterte. Yan po Ngayon ay saan ko ba kinuha yan? Ay sa Biblia po yan . Sa Biblia ko po kinuha yan. Kaya hindi pwedeng baliwalain yan o sabihin na hindi totoo yan. Hindi pwedeng sabihin kasi nga si Solomon kwan na yan . Kung hindi ako magkamali dalawang version kasi yan mga 3,000 years ago na si Solomon o kaya 2,600 years si Solomon. Yun nga ang sinasabi ko po dito, hindi pwedeng baliwalain o hindi pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Hindi pwedeng sabihin na hindi nangyayari yan. Nangyayari po yan. Opo. Nangyayari. Is as sweet as honey in the beginning. Yun po, yung mga sexual immorality o yung mga kalaguyo. Hindi ba? Is as sweet as honey in the beginning, but in the end, sa bandang huli, is as bitter, mapait pa daw o kasing pait ng poison. Sa iba po ay wormwood. Pero tinignan ko yung wormwood ay wala naman sa Pilipinas yan . Sa Europe mayroon daw niyan. Yung halaman na napakapait. Pero pag nakain mo yun, ay pag marami, ay poison. Ganun po yan. O nagiging poison. Ngayon ay wala nang kaduda-duda. Wala na po duda ang mga tao na si Garma ay mag-testify na. Naandun na siya doon sa dahig . Naandun na siya sa compound ng ICC yan. At ito si Duterte, si Rodrigo Duterte, ay naandun na rin, nakakulong. So, magkikita yung dalawa. Hindi ba? Pero, yung isa ay akusado. Yung isa naman ay witness. Ayan po hindi ba? Napakabigat po yan. Ang isa ay tatayo na witness, ang isa ay tatayo na akusado. Ay simple, may hurado, hindi ba? Yung mga ICC judge, hindi ba? Napakabigat po niyan. Kaya nga, kinuha ko itong Biblia, kasi nga ay totoo po Nangyayari po yan at depende po yan sa bigat. Sa bigat ng mga experiences, hindi ba?
ay ayaw ko nang bigyan ng emphasis kung ano ang experience nila o yung relationship nila, bahala na sila diyan. Pero ang tinitingnan ko yung bigat ngayon ng mga pangyayari. Kasi marami po kasi na naging kalaguyo pero hindi naman humahantong sa ganyan. Siguro one time lang o na napilitan lang o nadala lang ng sitwasyon. Pero ito ay aywan ko lang, matagal-tagal din ito siguro at malalim yung relasyon. Kaya ganyan. Is as sweet as honey in the beginning, but in the end is as bitter as poison. Ayan po si Garma kay Duterte. Ngayon ay Proverbs 5 verse 3 and 4. Palagi ko po itong ginagamit at alam ko na-describe ko na ito minsan kasi nag-title na ako ng ganito dati. Pero hindi ko binigyan ng emphasis. Opo. Ngayon ay bibigyan ko ng emphasis. Proverbs chapter 5 verse 3 at saka 4. For the lips of an immoral woman drip honey, and her mouth is smoother than oil, but in the end she is bitter as poison, as dangerous as double-edged sword. Ayan po. Matindi po, hindi ba? Matindi po yan. Ay si Solomon po ang sumulat nito. At malamang na-experience niya ito. Malamang, Malamang. Pero basahin natin ulit, Kasi marami pong naging asawa si Solomon at naging kabit. At pinag-aaralan nga ng mga tao, kaya bumagsak si Solomon ay dahil nga doon sa ang dami niyang asawa, ang dami niyang kabit. Pinagalitan nga siya ng Panginoon kasi nga ang sabi ng Panginoon sa kanya, o nasa batas nila, bawal mag-asawa ng hindi kapananampalataya. Pero nag-asawa si Solomon ng mga Ethiopians. Yung iba, na-convert niya, pero yung iba, hindi Siya ang nadala doon sa sumasamba na, later on, sumasamba na si Solomon sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yung mga asawa niya, ganun Kaya ang sabi ng Biblia, madadala ka dyan o madadala ka ng asawang mo, ay akala niya hindi. Pero bandang huli, ay simple asawa niyan po hindi ba? Ngayon ay basahin po natin ulit. For the lips of an immoral woman drips honey. Ngayon, ako po, pag ang isang babae ay pumatol na sa ibang lalaki, immoral na po yan. At ganun din naman ang lalaki. Pag pumatol na sa iba, nagiging immoral na po yan. Ngayon ay kahit na sabihin natin na sa ngayon ay parang ordinary na lang yan, pero sa pamantayan po ng Diyos ay immoral po yan. Anything that is outside of the marriage or outside of the marriage contract o yung marriage term, hindi ba? Is immoral. Ayan po For the lips, yung lips daw nung immoral woman is drip honey. Alam nyo po itong drip honey, ito yung tumutulo na honey na mas matamis po yan dahil galing doon sa
doon sa bahay ng hani. Opo, alam ko po yan kasi bata pa ako inuobserbahan ko na po yan eh. Iba ang tamis ng tumutulo na hani na nanggaling doon sa bahay kaysa doon sa binibili. Opo, mas matamis yung galing mismo doon sa bahay na tumutulo kasi nga marami na o mainit na tumutulo. Mainit ang panahon. Usually ganun po yan eh. Naobserbahan ko po yan. Pag mainit ang panahon, yung honey doon sa bahay nung mga honeybee, tumutulo talaga yan. Oh. Ngayon, ay ganun daw ang lips ng immoral woman. And her mouth is smoother than oil. Oh, mas makuwan pa daw sa oil. Mas madulas, hindi ba? Oh. But in the end, sa bandang huli, sabi po ng Biblia, but in the end is as bitter as poison. Oh. Parang poison. Yun po and dangerous as double-edged sword. Ang ibig pong sabihin nitong dangerous, delikado, napakadelikado as a double-edged sword na tabak o espada na magkabila ay talim. Ang ibig sabihin yan, pag iniiwas-iwas niya yan, ay delikado ka kahit nasaan ka. Hindi ba? O, kasi magkabila ay talim eh. Pwede kang tamaan at masusugatan ka. Yan po ang ibig sabihin yan. O lahat ng galaw ng immoral woman ay delikado ka. Dangerous nga eh. Pag itinaas na yan at naandun ka sa itaas ay masusugat ka pag tinamaan ka. Hindi ba? Ganun po yan Ngayon ay ito si Garma ay tatayo ito na testigo labang kay Duterte. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, hindi ba parang naaangkop yan ngayon? Hindi ba? Noon ay masaya si Duterte, hindi ba? Is as sweet as honey nga eh. Oh, but in the end, ayan lang nga po, hindi ba? Magtitestify sa kanya. At hindi lang po yan. Alam nyo po, ito mga prosecutor natin, kwan din sila ito eh. Dahil sa ang dami nilang nakausap na witnesses. Ayan po ikinikwento ko lang po sa inyo, bakit ano ba ang prosecutor? Ano ba ang witness? Ano ba ang judge? Ano ba ang akusado? Yan po mga prosecutor na yan, ay ang kausap nila yan mga witness. Kung may nakausap silang 10 witness, ngayon, yung iba hindi na mag-testify yung witness eh. Ang gagawin na lang nila ay aakuin nila yan. Kaya nga prosecutor sila. Sigurado po sila. Sigurado sila. Dahil ang kausap nila ay witness o yung mga isinugo. Isinugo po ito si Kwan eh. Si Garma eh. Isinugo eh. Na maghanap, hindi ba? Maghanap ng Iglesia ni Cristo. Hindi ba? Na isang yung mataas ang katungkulan, siguro colonel o lieutenant colonel. Maghanap, hindi ba? Para isagawa ang mga pagpatay, hindi ba? Isinugo siya eh. At yun nga, ang nakuha niya ay si Leonardo, hindi ba? Ayan po. Pag na-testify nga yan, paniniwalaan po eh. Kasi may pangalang Leonardo. May colonel din na Leonardo. May nangamatay din. Hindi ba? Kaya nga, pag nagsalita po ang prosecutor, ay sigurado sila. Sumisigaw pa nga yan na ikaw ang pumatay o ikaw ang nagpapatay
Kasi nga sigurado na sila eh. Dahil sa dami ng witness. Oh. Kasi ang iniisip ng iba ay yung prosecutor daw ay walang kwenta yan dahil hindi naman witness. Ay oo nga, ay pero nakausap naman nila ang mga witness. Yan nga ang pinagtataka ko kay Samuel Martires. Prosecutor po yan eh. Special prosecutor po ang ombudsman to try to prosecute erring public officials. Usually ay corruption ang mga kaso. Hindi niya ay sa bagay hawak siya ni Duterte noon, hindi ba? Hindi niya ginanapan yung trabaho niya. Ngayon ay okay, naandun na tayo, ay magbibigay ng mabigat na testimonya o ididiin ni Garma si Duterte. At wala pong magagawa si Garma dyan kasi nga isisave din niya ang sarili niya eh. Palalabasin niya na hindi siya ang mastermind o naisugo lang siya. Nautusan lang siya. Hindi ba? Kaya nga po ako, noong nakikipagdebate po ako doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer, ay mga biblical kwan po eh, ang mga sagot ko doon eh. Hindi nila masagot eh. Ang tanong nila sa akin, nasaan daw ang ebidensya ko? O nasaan ang pruweba ko? Kasi nga dinidipinsahan po nila si Duterte eh. Ay ang sabi ko naman, mas higit na dakila ang nagsugo. Mas higit na dakila ang nagsugo kisa doon sa isinugo. Hindi nila malabanan hindi ba? Paano nilang lalabanan dyan? Ang nagsugo talaga ay si Duterte, hindi ba? Pero hindi ko na sinasabi. Hindi nila sinasagutan eh. Kasi nga ay napansin ko mga kwan lang, parang mga bugoy-bugoy lang yung mga kalabang ko doon. Hindi nila masagutan ay kasi nga biblical eh. Mas higit ang nagsugo o mas higit na dakila ang nagsugo kisa sa isinugo. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ eh. Kaya ang sabi niya ay mas higit na dakila ang kanyang ama sa kanya. Ayan po Ngayon ay punta na po tayo dito sa Ecclesiastes o Mangangaral chapter 7 verse 26. Si Solomon din po ang sumulat nito At malamang ay naranasan niya ito nung bandang huli ng kanyang buhay. Kung napansin niyo po ang mga sulat ni Solomon, halos dalawang klase lang yan. Yung una at yung bandang huli na puro pagsisisi o yun nga, nangangaral na siya. Opo. Ecclesiastes 7 verse 26, and I find more bitter than death the woman who is a snare. Ayan po ang sinabi niya. Natagpuan ko kanya ang isang bagay na mas mapait pa sa kamatayan. Mapait pa sa kamatayan, sabi niya. The woman who is snare. Yung babae daw na parang patibong ito eh. Yung snare o bitag, parang bitag, snare. Paghuhuli ka ng ibon, ayan, ang ginagawa mo, gagawa ka ng bitag, hindi ba? O yung lambat, hindi ba? Snare. Whose heart is a net. Ayun. Binanggit dito. Yung puso daw ng babae ay parang net. And whose hands are chains. Parang tanikala, hindi ba? Ano ba ang chain? Kwan yan. Yun nga,
tanikala yan ata, no? And the man who pleases God escape her, but the sinner is snared. Ayan po. Kung ikaw ay tauhan ng Panginoon o man of God ka, ay madali mong maiwasan yun, sabi niya. Pero kung ikaw ay sinner, ay madadala ka. Ayan po Totoo ba yan? Ay ayan nga po ang pinag-uusapan natin po ngayon, hindi ba? Na si Duterte ay noon ay ipinagmamalaki pa niya nga yan, hindi ba? Pinagmamalaki pa niya yung relationship niya kay Garma, hindi ba? Ay ayan na nga, hindi ba? Ulitin lang natin and I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is knit, and whose hands are chains. Hindi ba? Yung tanikala, hindi ba? The man who pleases God escape her, but the sinner is snared. Ayan po. Ay bahala na sila dyan, hindi ba? Bahala na po sila dyan. Yan po ang maisishare ko sa inyo. Ngayon, ay bakit ba nangyayari ito? Ay parusa po ng Panginoon yan Hindi po tayo maka-atras dyan o hindi tayo makaiwas dyan kasi nga, Diyos po ang gumagawa niyan Diyos po, hindi tayo ang gumagawa niyan. Hindi nga natin alam yan Pero, ang Diyos paunti-unti, napupunta doon ang sitwasyon. Hindi ba? For it is God, ang nakasulat po for it is God who gave us both. Dalawa, hindi ba? The will, yung will, at saka yung to do. The will and to do. Ay yung, yung to do? Ayan nga mga ganyan, mga circumstances o mga opportunity to do. Ayan na nga, mag-testify siya ngayon, si Garma, labang kay Duterte. Kaya napakasakit niyan. Napakasakit niyan kasi ay may pinagsamahan sila ay ngayon ay ididiin na siya. Hindi ba? Ayan po. At bihira po ang nakakalusot dyan. Bihira. Ay kahit na nga si Jesus Christ hindi ba? Nung pinagkalo siya ni Judas, hindi ba? For it is an enemy, sabi niya, for it is an enemy who is rising against me, I can, sabi niya, pwede kong dalhin dyan, sabi niya. For it is an enemy who is, yung sinisira ng kuka niya, kung mga kalabang kuka niya ay kaya ko yan. Kung mga kalabang ko ang magkuhan sa akin, para mag-prosecute sa akin, ay pwede ko naman silang iwasan o ganun. Pero, it is you, sabi niya. It is you. Yun nga, the man of my own making. Ayan nga. Ay siya nga ang nagbihis dito kay Garma naging kwan po yan yung sophistic kwan yan manager ata yan Pero ngayon, dahil doon sa pira na ikwan nila, ayan ang ititestify niya. Hindi ba? Kaya nga, tama po ang Biblia for it is an enemy who is rising against me, I can take it. Sabi niya. For it is an enemy who is insulting me, I could fight. Sabi niya. Pero ito paano niyang lalabanan yan, hindi ba? Kaya nga, napakapait po niyan. At yun na nga sinasabi ko, bihira po ang nakakalusot yan. Bihira. Opo, bihira. Yung dati mong kasamahan, yung dati mong inutusan, o dati mong partner in crimes, hindi ba? Ay ito, kwan pa niya kabit niya, hindi ba? Napakasakit po niyan. Opo. Pero nga, ay sinasabi ko na, parusa po ng Diyos yan. Kasi nga, ano po ang sinabi niya sa Diyos? Who is this stupid God? Hindi ba? Ayan po. Who is this stupid God? Sabi niya. Ay pinalakpakan pa siya doon, hindi ba? Ay hindi niya alam, pumapalakpak yung tao kasi nga,
may sahod, galing ng gobyerno, hindi ba? Pero nangyari na at ito na nga. Hindi ba? Sige po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana tayo ay bigyan niya ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.